Amen. And dito po sa Matthew 19, na bago po ako mag-preach, may mga bagay po akong gustong sabihin. Number one, gusto ko po muna po natin na ako po personally, ay tinuturing ko po itong congregation po natin as a local church. Okay? And, well, sabihin mo, Brother Chris, isang buwan lang naman, isang beses lang naman tayo sa isang buwan. Well, actually, wala naman po sinabi sa Bible kung gaano kayo kadalas or gaano karaming services dapat meron kayo. Sabi ng Bible, ano yun? Sabi ng Bible sa Hebrews 10 na forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is, as you see the day approaching. Di ba? So, ibig sabihin po ng Bible na actually dapat mas damihan pa nga natin. Pero since ang ating pong available na schedule na binigay po sa atin is only once a month, but it doesn't change the fact na ito po ay isa pong local congregation. Albeit tayo po ay under ng authority ng Verity Baptist Church Manila. But what I want you to understand is that I treat this as a local congregation. Ngayon, with that being said, obviously, when I prepare sermons, kapag gumagawa po ako ng sermon, obviously sa ganito kaliit na crowd, okay, you have to understand, kayo po yung iniisip ko kapag gumagawa ako ng sermon, okay? And that could be, in a good way, in a sense, kasi I prepare at least sermons na I believe would be encouraging sa inyo as, nandito sa Cavite. But also, there are certain patterns na minsan nakikita ko, kasi maliit lang naman tayo, we're just like around 10 to 12 people. And syempre, mahirap na i-disregard yung mga patterns na minsan nakikita ko. That sometimes, I would say na hindi siya align sa Bible or something like that. And as a preacher, sabi ng Bible, I have to preach the word and be instant in season and out of season. Okay? And the reason why I'm saying this is I believe na this is a topic that would be probably more offensive. So kung tatanungin niyo ako, Brother Chris, tungkol ba sa akin to? Dahil kukunti lang po tayo, malamang tungkol sa inyo to, okay? But again, and the reason why I'm explaining this is ayoko po kasing sabihin ninyo na I'm preaching this as if na nakikialam ako sa buhay ninyo. You have to treat this as other preachings na nasa inyo po yung desisyon kung susundin po ninyo yung pinapakita ko sa inyo from the Bible. Pero again, ang trabaho ko po as a preacher is kapag may nakita po ako na feeling ko I need to preach, okay, I'll be preaching it whether it's positive or negative. Kasi sa totoo lang, alam niyo, hindi naman po bumaba yung Panginoon sa akin, tapos binigay niya sa akin tong sermon notes, tapos sabi niya sa akin, oh Chris, ito preach mo. Okay, actually, I have to think of topics to preach. And again, as I have said a while ago, na pag ako po nag-iisip ng topic, especially sa ipipreach ko po dito sa Cavite, I always think of something that is edifying. And ang pag-usapan po natin ngayon is, ang title po ng sermon is Live and Cleave. Live and Cleave. And konsepto po ito sa Bible tungkol sa pag-aasawa or sa pagkakasal. Pero tingnan po muna natin yung context ng Matthew 19. Tingnan niyo po sa verse number 1. Sabi po din, came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came to the coast of Judea from beyond Jordan, and great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And yung put away po doon, ang ibig sabihin po nun is actually to divorce, okay? Or to cast out, or iwanan, so to speak, yung kanyang asawa. And sabi ang tinatanong sa kanya ng mga Pariseo, na obviously, yung Pariseo, ang intention po nila when they ask the question to the Lord Jesus Christ is they're trying to put Jesus Christ in a difficult situation in a sense na kasi sinabi ni Moses daw, pag tinignan nyo doon sa baba, sa verse number 7, nung sinagot nyo yun, sabi doon, but they said unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? And ang nasa idea ng mga Pariseo is kapag tinanong nila to, dahil ito ay nakasulat sa Old Testament, mamaya titingnan po natin yung part po na yun, is parang mapapaya si Jesus Christ or may expose nila si Jesus Christ as something or somebody na hindi po magandang or hindi magaling na teacher or something like that. At tingnan nyo po, akit po sa verse 4, tingnan natin kung ano yung sagot ni Jesus Christ doon. Sabi po doon, and he answered, Jesus Christ, and he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female?
And it said, "For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh." Now, gusto ko po maunawaan po ninyo, nung sinabi po ni Jesus Christ na sila ay hindi na dalawang katawan, o hindi sila dalawang laman, kundi sila ay iisang laman, okay, ang sinasabi po ni Jesus Christ is hindi po ito something that is spiritual. Okay? Hindi po ito something na na hindi siya i-apply physically speaking or carnally speaking, kasi kung kayo po, sabi ng Bible, mag-asawa na, ang bilang po sa inyo, hindi na po kayo dalawa. Okay? Iisa na po kayong tao, iisa na kayong laman. Okay? And unfortunately sa Pilipinas po, hindi po natin usually ito pinapractice. Okay? Kasi tayo po, sa Pilipinas, masanay po tayo sa tinatawag po natin na multi-generational homes. Brother Chris, ano yung multi-generational homes? Yung multi-generational homes po, ito po yung mga tahanan or yung mga bahay wherein ang nakatira is meron kang mag-asawa, right? Tapos yung nanay nila or yung tatay nila or minsan, pati yung mga kapatid nila, magkakasama sila dun sa loob ng bahay. Iisa silang bahay, okay? And again, ang sinasabi ng Bible is hindi ito yung kalooban ng Diyos. Because sabi ng Bible is kapag ikaw nag-asawa, kailangan iiwan mo yung nanay at yung tatay mo, okay, tapos sasama ka doon sa asawa mo. Okay? Sabi doon, "You shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh." Basahin ko lang po ito sa inyo. According sa article po na ito na nakita ko sa internet, obviously sa Pilipinas po tayo, and gusto ko mong unawaan yung medyo mahirap maghanap ng statistics dito sa Pilipinas. Kasi actually nakuha ko po na statistics is 2017 pa. So that's around 7 years ago. Pero sabi po dito, in a study published in the Philippine Population Review in 2007, ito po yung first citation po na to, it is said that 21.4% of Filipino families live in household that include children, their parents, and their grandparents. So, ibig sabihin, 1/4 ng buong pamilya sa Pilipinas, 1/4 noon, sabi dito sa article na to, nakatira sila kasama yung kanilang mga anak, kanilang mga magulang, kanilang mga lolo, lola. Another study published in Viacom Global Insights 2017, so ito po yung sinasabi ko 2017 pa, ito yung pinaka-latest na nakita ko, so that the number of Filipino kids living in this type of multi-generational household ballooned to 41%. So, from 21% noong 2007, after 10 years, nag-double po ito ng 41%. So, siguro kung ngayon, and kung consistent yung increase, well, probably it's more than 50% ngayon. I would assume, based dun sa mga statistics po na nakita po natin. Now, Brother Chris, ito ba ay meron bang exemption nito sa Bible? Now, go if you would to put a finger in Matthew 19, but go if you would to Matthew chapter number 1. Matthew 1. Matthew chapter number 1. At bibigyan ko po kayo ng isang exemption na maaari niyo sabihin sa akin, Brother Christina mo tong sitwasyon na to, bakit hindi pa sila nagpakasal sila pero hindi sila agad-agad nagsama? Okay, and I believe naligay ito sa Bible or in-include ito sa Bible. Number 1, this is an important story kasi dito po pinakita yung parents ni Jesus Christ. Pero pag tinignan niyo po ito in Matthew 1, tingnan niyo po yung verse 18. Sabi po doon, "Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when his mother Mary was espoused." Tingnan niyo po yung word na espoused doon. Sabi to Joseph, "Before they came together, he was found with child of the Holy Ghost." So, yung word na espouse po doon, notice very tricky yung King James kasi hindi niya sinabing they were married. Okay? Now, ang iba sasabihin nila, they are engaged. I don't also believe that. Okay? I believe na they were married, pero the King James were specifically saying they were espoused kasi yung word na espouse is telling us na they were married but they were not coming together. In fact, in-explain nila before, doon sa susunod na part, before they came together. So, kinasal sila, pero they don't get their honeymoon yet, so to speak.
Okay? Kasi 'di ba syempre kapag kinasal kayo, merong isang hindi lang kasi 'yun spiritual or hindi lang 'yun isang seremonya. After ng kasal, meron kayong physical relationship na kailangan i-bind or gawin, okay, para maging mag-asawa talaga kayo. Kasi ang purpose again ng pag-asawa is para magkaroon ng mga anak, right? Bakit ka nga naman mag-aasawa kung hindi ka magde-desire ng anak? But then, okay, eto sina Mary and si Joseph, kapag tinignan ninyo, nagpakasal sila and they came together, pero they were not, sabi ng Bible, before they came together, he was found with child of the Holy Ghost. Kaya, guilty supposed to be si Mary ng either adultery, right, or fornication because of the fact na ang isip ni Joseph is obviously hindi pa kami nagka-come together, wala pa nangyayari sa amin so to speak, but nabuntis na siya. Okay? Pero kinasal na kami. Okay? In a sense. Now again, unique ito kasi usually pag dito sa Pilipinas kakakita ka ng kinasal na sila tapos after nun agad honeymoon, right? Okay? Or I guess makikita nyo to siguro sa mga, for example, meron kang asawa na nagpakasal ka sa foreigner, for example, okay? Kasi 'di ba meron sa church sa Manila may mga ganito wherein they wait for, for them. But again, I believe they already came together after some time. But sa mga sa mga examples dito sa Manila, but again, it's just we can get that idea na nag-asawa sila pero magkahiwalay sila in a sense kasi meron pa sila mga bagay na kailangang ayusin, right? Okay. So but that's an exemption kasi kasal sila. Pero pag tinignan niyo doon, after that, magkasama na sila. Hindi na sila naghiwalay. Okay? And other examples in the Bible, makikita niyo, for example, si Naomi, right, sa kwento ni Ruth, right, kahit na may financial problem sila as family, they move out of Bethlehem, Judah, pero pumunta sila sa land ng Moabites, right? Magkasama pa rin sila. Ganun din yung ginawa ni Sarah and ni Abraham and things like that. Okay? Kasi, again, ang tinuturo ng Bible is that if you get married, you have to cleave to your spouse and leave father and mother. Balik po kayo ng Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Kasi importante po ito. Sabi po ni Jesus Christ, tingnan niyo yung verse 6. Matthew 19 verse 6, sabi po doon, Matthew 19 verse 6, wherefore they are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. So malaki po ang sinasabi, and usually sa Pilipinas, di ba, lagi nila itong binobrought up kapag sa usapan ng divorce. Nasasabihin nila, hindi, dapat kung ano yung pinagsama ng Diyos, dapat walang tao nawawasak. Tama kayo doon, pero minsan, yung tao mismo sa kasal yung nagwawasak. In a sense, hindi nga sila nagde-divorce, pero, for example, yung asawa, hindi naman sila nagsasama. I mean, di ba, yung iba, and again, I'm just putting this as an example, yung iba, nagtatrabaho away from their family. Okay, and obviously, there are financial reasons for that. I get it. Pero again, ang pinapakita ko po sa inyo is hindi po kasi yun yung sinasabi ng Bible. Ang pinapakita po ng Bible is let no man put asunder. Huwag silang paghihiwalayin kahit anong mangyari ng kahit na sinong tao. And again, that's not just, sabihin nyo, mahal pa rin naman namin yung isa't isa, but you're physically separated. Ano ba yung sinabi ng Bible na yung sinabi ng Bible na let not man put asunder? Ano yung paghihiwalayin sa kanila? The Bible is talking about physically, hindi lang yung pagmamahal nila sa bawat isa, hindi lang yung spiritual side, but also physically, hindi sila po pwedeng paghiwalayin. Kasi mag-asawa po sila. Sila po ay pinag-isa na, sabi ng Bible, pinag-isa na silang laman. So therefore, hindi po sila po pwedeng paghiwalayin. So sa kanila binrought up ngayon, yung sabi ni Moses sa verse 7, sabi po doon, they say unto him, why did Moses then give a writing of divorcement to put her away? Napunta po kayo ng Deuteronomy 24. Tingnan po natin to, no? Kasi importante po ito, lalo na kayo sa Pilipinas, di ba? Kasi, alam nyo, minsan, marami pong Pilipino, parang very
ano sila, very dogmatic sila in terms of divorce. And I get it, sabi nila, buti pa daw sa Pilipinas walang divorce. Pero you know what, if I would be asked kung pabor ba ako sa divorce or hindi, I would say, and this is my opinion, okay, you can have your opinion, whatever, kasi ang usually nila sasabihin, let not man put asunder, right? Binigay na nila yung argument na sinabi ko kanina. Pero kung titingnan ninyo, biblical ba na merong divorce? I would say that number one, the law, Moses prescribed the divorce in the Levitical priesthood, in the Levitical law. Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 24, tingnan niyo po sa verse number 1. Sabi po doon, when a man had taken away and married her, and it came to pass that she find no favor in his eyes, because he had found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house. Anong sinasabi ng Bible? Ang sinasabi po ng Bible na kung ikaw ay nakapag-asawa and it came to pass, nangyari na wala nang pabor sa iyo yung asawa mo. Okay, ibig sabihin hindi ka na niya nagustuhan. Pero sinabi po doon kahit anong rason. Kunyari, nanawa na siya sa iyo. Okay, nagkasawaan na kayo. Yung ba yung sabi doon? Hindi. Ang sabi po doon, for some uncleanness. Okay? Pag tinignan niyo po dun sa Matthew chapter 9, hindi ko alam kung nandun pa kayo, pero ang sabi ni Jesus Christ sa verse 9, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committed adultery. So sabi ni Jesus Christ, except be for fornication. Okay? Allowable, sinasabi ni Jesus Christ, allowable ang divorce. At tingnan rin natin sa Deuteronomy chapter 21, kapag mayroong uncleanness. Okay? Kapag nakakita siya ng valid reason na unclean. Ano yung unclean? Yung unclean na sinasabi ng Deuteronomy 24 is kapag meron siyang fornication na ginawa. Okay? Again, hindi po yun adultery kasi ang adultery po is between sa asawa. Okay? Pero kung fornication, yun po ay sa hindi pa mag-asawa. So kapag siya nag-commit ng fornication, grounds po yun for divorce. Sabi ni Jesus Christ. Okay? And sabi ng Deuteronomy, pag nakakita siya ng divorce, okay, kapag may nakita kang uncleanness sa asawa mo, you can write a bill of divorcement para sa kanya. Okay? Now, should Christian, let me just make this clear. Okay? Kasi merong batas, what I'm saying is, merong batas sa Bible about divorce. Okay? So, kung tatanungin mo ako, Brother Chris, should we have a law in the Philippines concerning divorce? I believe yes. Okay? Kasi meron sa batas eh. Okay? Meron sa Levitical law, meron sa Mosaic law, na pattern na pwede natin sabihin na yes, biblical magkaroon ng batas about divorce. Okay? Pero, if you're going to ask me, should Christians, should people in the world have divorce? Or kailangan ba nating i-divorce yung ating mga asawa? I would say no. The law should be there. Okay? May batas dapat tayo to allow the divorce, pero hindi ako naniniwala na dapat mo hiwalayan yung asawa mo dahil, hindi ko naman kasi kilala siya dati. Nakilala ko lang siya nung alam niyo, lahat tayo na nagkaasawa, nakilala lang natin higit yung mga asawa natin nung kinasal na tayo. Okay? So, that's not really an excuse na sasabihin mo, hindi, dati naman, ang bait-bait niya, kasi nililigawan ka pa lang niya noon. Di ba? Okay? Bakit dati mabait siya? Kasi tingin mo hindi pa kayo lagi magkasama sa isang bahay. So, nung nakita mo siya 24 hours, nakasama mo siya 24 hours, saka mo nakilala kung ano yung bad side niya, ano yung good side niya. And alam nyo, you have to put up with it. Kasi, pinakasalan mo siya. So, kung ang rason mo is kasi hindi kami magkasundo, lagi na kami nag-aaway, work out your marriage. Pag-usapan ninyo, hindi kayo dapat hindi po solusyon ang divorce. Now, bakit ganun yung position mo, brother? Sa akin ito po, ang point ko. Kasi, ang sasabihin nila, alam niyo, pinakalaking problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi po divorce. Fornication. At sabihin nila, bakit sila magpo-fornicate na lang instead na magpakasal? Kasi sasabihin nila walang divorce. So ngayon, yung divorce, yung dahilan na walang divorce, yun po, yung nagiging dahilan tuloy ngayon,
kung bakit nagkakaroon tayo ng malaking problema sa fornication according sa kanila. Okay, now I'm not saying na kailangan natin silang i-please, although syempre, kung ako papipiliin, ano mas gusto kong problema, at least magka-problema na tayo sa divorce, huwag na tayo magka-problema sa fornication. Bakit, Brother Chris? Kasi merong verse sa Bible na pumatay ang Panginoon ng 23,000 because of fornication. So kung ako tatanungin mo ano yung mas malalang kasalanan, yung divorce, yung pag-divorce ng asawa mo o yung fornication, I would say mas malalang kasalanan yung pag-fornicate. Kasi yun, may basis na pinatay yung Diyos, may pinatay ang Diyos sa 23,000 dahil doon. Pero wala ka naman makikita sa Bible na pinatay ang Diyos dahil hiniwalayan niya yung asawa niya or something like that. Okay? So to me, again, to my opinion is legally dapat merong divorce. Pero kung ang Christian magde-divorce, I don't think so because God hates putting away. Punta po kayo Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. So, bakit hindi practical? Okay? Bakit hindi practical na kayo as married couples or bakit bilang mag-asawa, hindi practical na maghiwalay na either manirahan kayo sa bahay ng mga magulang ninyo or manirahan kayo na magkahiwalay or anything like that or yung setup na ganun. Bakit hindi practical siya? Kasi ang purpose po ng pag-aasawa is para po ma-fulfill po ninyo yung potential po ninyo yung potential niyo as human being. Kasi ano ba purpose kung bakit kayo nag-aasawa? Okay, tingnan natin yung unang ginawa ng Diyos, yung unang tao. Tingnan niyo sa Genesis chapter 2, look at verse number 18. Sabi po doon, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So sabi ng Diyos nung ginawa niya si Adam na hindi maganda. Okay, it's not good na ang tao o ang lalaki ay mag-isa lang. Okay? In fact, actually hindi niya na intensyon na gumawa pa ng babae. Sorry ladies pero hindi niya na intensyon na gumawa pa ng babae kasi ang una niyang pinagawa kay Adan is to name all the animals. Okay? Kasi ang purpose nun, kung bakit niya pinapangalan kay Adan lahat ng hayop is the fact na kung makakakita si Adan ng katulong niya, right? Doon sa mga hayop na yon, then there's no need para gumawa pa ng isang creation para sa babae na magawa siya. Okay? Pero again, pinangalanan ni Adan, yung lahat ng hayop, wala siya nakitang kapareho niya. Okay? Obviously, kasi kahit na sabihin mo na yung baka o yung kalabaw nakakatulong sa tao para mag-araro or something like that, okay? Obviously, hindi pa rin papantayan yon nung potential yung company or yung benefits na makukuha mo kung ikaw ay merong asawang babae, right? And so verse 19 sabi po doon, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam and see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam there is not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and slept, and he stood, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore, so nakita niyo po, ito yung quotation ni Jesus Christ from Matthew 19. Sabi po doon, therefore shall a man leave his father and mother, and cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, kung titingnan niyo yung unang quotation nung quote na yun from Jesus Christ, na sabi niya, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife. Ang purpose po, kasi originally, isa lang naman talaga siya eh. Kasi yung babae, si Eve, saan ba siya galing? Galing siya doon sa tadyang ni Adan. So, technically, galing sila sa isa. Ginawa ng Panginoong Diyos si Eve from the rib of Adam. And sabi ng Jesus Christ, sabi ng Panginoon, na yun daw ay dahil
pag ang mangyayari, therefore, sabi, yun yung purpose kung bakit ang man, o yung lalaki, kailangan iiwanan niya yung kanyang ama at yung kanyang ina at sasama siya sa kanyang asawa at sila ulit ay magiging isang laman. Okay? Kasi on the first side, una sa lahat, ano naman sila eh, isa lang talaga sila. Pero ang purpose kung bakit kailangan mo humanap ng asawa is kasi sabi ng Bible na hindi maganda para sa isang lalaki ang mag-isa. Okay? So, kung mag-isa ka lang, okay, at kung hindi kayo, eto po, kung hindi kayo magkasama sa loob ng iisang bahay, mag-isa ka lang. At hindi maganda yun kasi for some reason, for several reasons. Number one, sabi sa 1 Corinthians, and hindi ko na po ito nilagay sa notes ko, pero let me check. Hindi ko siya nailagay sa notes ko, pero meron po kasing physical relationship kayong dapat na gawin ng asawa po ninyo. Okay? At ito po ay tinuturo po ito ng Bible. Now, obviously, tinuturo po ito ng Bible discreetly. Hindi po siya lantaran na sinasabi ng Bible. Pero kung titingnan niyo po sa 1 Corinthians, ang sinasabi po ng Bible doon na kailangan meron lang kayong agreed time and agreed effort or agreed time and place na hindi ninyo gagawin yung physical relationship na yon because of the fact na sabi ni Paul na kapag kayo hindi ninyo siya ginawa, kayo ay masisilipan ni Satan for your incontinency. Ano ibig sabihin nun? Na meron kayong flesh na magde-desire ng ganong klase ng relationship, na physical relationship, at kung hindi ninyo isa-satisfy yun both ng lalaki at ng babae, ang mangyayari is that hahanapin niyo sa iba. Okay? At magkakasala lang kayo sa Panginoon, and Satan will tempt you for your incontinency. So, kailangan magkasama talaga kayo. Pero papakita ko din sa inyo, punta kayo ng 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5. Pero other than that, okay, kailangan meron din pang ibang mga bagay na kailangan nyong i-fulfill as a person, individually. Kasi sa atin po, hindi po tayo naniniwala na ang asawang babae at ang asawang lalaki ay meron pong parehong role na ginagampanan sa bahay or sa buhay in general, okay? Magkaiba po ang role ng babae. Na hindi ko sinasabing mas magaling ang lalaki, hindi ko sinasabing mas magaling ang babae. Ang sinasabi ko is that they have different roles na ginagampanan sa buhay nila. For example, ako, okay, kahit gano'n lumaki yung tiyan ko, hindi po ako manganganak, okay? Kasi manganganak lang yung asawa ko, right? Okay, so hindi po ako pwedeng manganak. Ang pwede lang manganak is yung asawa ko, alright? Hindi rin naman po pwedeng mabuntis yung asawa ko nang wala ako, right? So, meron po tayong iba't ibang role na ginagampanan. And unahin ko po muna sa mga lalaki, no? Tingnan niyo po yung 1 Timothy chapter 5. Tingnan niyo po yung verse 8. Ito po yung clear commandment ng Bible. And if you're gonna look at the context of 1 Timothy chapter 5, ito po ay patungkol sa mga balo sa church. Kasi ang ini-instruct ni Paul kay Timothy is dapat ang bibigyan mo lang or ang iso-support mo lang na mga balo, yung mga widows, is the fact na kapag ikaw widow na around 70 years old ka na tapos wala ka ng kapamilya. Okay, ibig sabihin, wala ka ng apo, wala ka ng tito, wala ka ng pamangkin, whatever, na magsusupport sa'yo. And ang conclusion doon, pag putin yung verse 8, sabi po doon, but if any, kung sino man daw, if any provide not for his own, pansinin niyo po, his own. Kasi lalaki po yan. And especially for those of his own house. So, sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na kung sino man ang hindi makakapag-provide para sa kanyang sarili, lalo't higit para sa kanyang tahanan, okay, hindi po sinabi doon na sa kanyang buong angkan. Hindi niya sinabing on his own generation, okay, or his own lineage, or whatever. Sabi niya, in his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Ano sinasabi ni Paul? Sinasabi ni Paul na kapag kayo daw, hindi kayo marunong mag-provide para sa sarili ninyo, ang sinasabi ni Paul na hindi kayo, na dinideny ninyo yung pananampalataya ninyo at mas worse pa kayo sa infidel. Ano ibig sabihin ng Brother Chris? Ibig sabihin, gusto ko i-point out sa inyo na kailangan din ninyo ng pananampalataya pag kayo magpo-provide. Okay? I'm not saying na hindi na kayo magtatrabaho or something like that or hindi na kayo gagawa ng paraan.
But what I'm saying is that you need to have also faith as a father, as a husband, na kayo ay makakapag-provide para sa pamilya ninyo. Why? Kasi it takes faith. Alam niyo po, sa totoo lang, nung kami po bago mag-asawa, bago kami mag-asawa, okay, at nagkaroon po kami ng unang anak, okay, sa totoo lang, kami po, nahihirapan din po kami. Pero, we have to understand, yung paghihirap po na yon, part po kasi yon ng proseso para matuto po tayo sa buhay po natin. Okay? Bakit? And I'm not saying na hindi kayo po pwedeng humingi ng tulong sa inyong mga kapamilya or whatever. Okay? Kasi kami, actually, nung nanganak po si Mrs., sa panganay namin, actually, CS pa po yan. And alam po natin na kapag CS po, kapag naka-cesarean kayo, mas mahirap gumalaw kesa kapag normal yung panganganak ng babae. Okay? And syempre, ako bilang asawang lalaki, kailangan ko pong i-provide yung pangangailangan ng asawa ko. So there is a fear, I understand there's a fear na hindi ako ready na gastusan or i-provide yung mga pangangailangan. There's a fear na hindi sapat yung kinikita ko, right? Para ma-provide yung pangangailangan ng pamilya ko. But again, sabi ng Bible na kapag ikaw hindi nag-provide, dinideny mo yung pananampalataya. That tells me na sa pagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya ko, kailangan ko din po ng pananampalataya. Okay, kailangan ko matutunan kung ano yung sinasabi ng Bible para po makapag-provide ako sa pamilya ko. Punta kayo 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3. Second Thessalonians chapter 3. Simulan po natin basahin sa verse 7. 2 Thessalonians 3 verse 7. Sabi po that, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might be not chargeable, that we might not be chargeable to any of you, not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busy bodies. So, sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 3 is the fact na ini-encourage niya na kailangan magtrabaho ang bawat tao. Okay? Kasi ang purpose doon, sinasabi niya na kung ikaw hindi ka magtatrabaho, hindi ka dapat kumain. Okay? And may pag-uusapan natin kung bakit kailangan lalaki yung magtatrabaho. Okay? Or bakit binigay sa lalaki yung trabaho na mag-provide, okay, ng financially sa kanilang pamilya. Pero sasabi ni Apostle po na kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka daw dapat kumain. Okay? And sabi niya doon, sila mismo, ginagawa nila yon, hindi dahil wala silang kapangyarihan. Kasi in fact, kung ikaw, sabi ng Bible, if you work by the word, kailangan sa pamamagitan ka din ng salita mabubuhay. In a sense, kung ikaw ay preacher nga naman ng Panginoon, kailangan mabuhay ka din sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, right? So, ibig sabihin, meron silang kapangyarihan para humingi ng support, pero hindi nila ginagawa yon. Nagtatrabaho sila, in a sense, just to be an example, kasi naririnig nila sa Thessalonians, may mga tao na hindi talaga nagtatrabaho. Verse 12, tingnan nyo to. Now, them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness, they work and eat their own bread. So, sinasabi ng Apostle Paul na dapat tayo ay magtrabaho sa pamamagitan ng sarili nating katahimik, na hindi tayo nagbo-boast. Ibig sabihin, ang focus lang natin as Christians is magtrabaho. Kasi alam niyo, yung pagtatrabaho, hindi po kasi, ako, personal opinion ko to, ang common natin na mali is the fact na iniisip natin, the more na nagtatrabaho ka, dapat mas malaki yung income mo. Right? Mas maganda yung trabaho mo, mas malaki dapat yung income mo. Dapat mas mayaman ako, right? Pero actually, sa totoo lang, hindi po kasi yun ang basihan ng buhay ng isang tao. Hindi po yun yung goal. What I mean is, kapag hindi po sigurado na kung kayo ay magtatrabaho ng maraming oras na kikita din kayo ng marami.
Okay? Kasi, what I mean is, pwede kayo magtrabaho ng konti lang, pero kung konti lang din yung expenses ninyo, it will suffice. Right? The problem is kasi marami tayong wants, right? Marami tayong gustong gawin, gustong ma-achieve, kaya nag-exert tayo ng maraming effort na magtrabaho. Marami tayong oras na kailangan magtrabaho. Now, here's the thing. Hindi ko sinasabi na kailangan na konting oras na lang yung itrabaho natin. But what I'm saying is the fact na pwede ka magtrabaho to provide for your family, okay, at the same time na tawag nito, na hanggang dun lang sa sapat na kaya mo o na kailangan ninyo ng pamilya mo. Okay? You can work hard. And sinasabi ng Bible na yun nga, kailangan natin magtrabaho and God will bless your works. Ang Diyos pa rin naman ang magbe-bless at magpo-provide para sa pamilya mo. Right? And punta kayo ng Ephesians 5. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. And ito pa rin po ay tungkol sa mga lalaki or sa mga asawang lalaki. Ano ba yung potential mo? Number one potential nyo na kailangan mag-provide. Ngayon, here's the thing. Kapag, isipin niyo, the point that I wanna make is kapag kayo, nakadepende pa rin kayo sa mga magulang ninyo to provide for your own family, which is, minsan dito sa Cavite, nakita ko yun. Hindi ko alam kung paano nangyayari. Yung mga kapitbahay namin, mga lalaki, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, umaga, alas 9 ng umaga, nagiinuman. Like, what in the world? Okay, iniisip ko, paano tong mga to nabubuhay na alas 9 ng umaga, nagiinuman, okay, hanggang alas 6 ng gabi, nagiinuman. I mean, paano sila nagtatrabaho? Paano sila kumikita? Pero, nandiyan kasi si mami eh. Di ba? Meron kasi akong tita sa abroad na siya yung nagsusupport sa amin. Okay? And ang pinapoint out ko, kung ikaw, lalaki, paano mo mapufulfill yung potential mo sa trabaho mo, paano mo ma-enhance yung skills mo, paano mo mapapractice yung pagiging hardworking mo dapat hardworking ka, right? Kung ikaw depende ka lang sa mga kapamilya mo, or that's the reason why kailangan mag-isa kayo. Kasi, or nakahiwalay kayo or nakabukod kayo as family kasi kailangan ninyong i-exert or ma-fulfill yung potential ninyo na kayo mismo mag-asawa pag-solve ng problema ninyo. Right? Instead of like na didepende pa rin kayo sa mga magulang ninyo para sa mga decision or something like that, or even sa pagpo-provide ng pamilya or pagpo-provide financially para sa pamilya. Pansinin niyo Ephesians chapter 5, tingnan niyo po verse 25. Ano pa yung isa na kailangan natin gawin as husbands? Sabi ng Bible, husbands, love your wives. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own body. He that loveth his wife loveth himself. For no man yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, and of his flesh, and of his bones. For this cause, napansin nyo, verse 31, yun na ulit yung quotation. Sabi doon, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you, in particular, so love his wife, even as himself, and the wife see that he reverence her husband. Ano sabi ng Bible? Na isa sa mga responsibilidad natin bilang mga asawang lalaki is mahalin natin yung ating mga asawang babae. Okay, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mahalin nyo. Okay? And I get it. Minsan, pag umuwi tayo sa bahay, pagod na tayo, right? Siyempre, trabaho ka eh. Right? So, pagod ka na. But, you still have to give time to your wife na, siyempre, kakausapin mo siya, right? Here's the thing, okay? Isa sa common na problema ng mga Pilipino, kapag nag-asawa na, yung mag-asawa hindi na nagdi-date. Right? Pero, alam nyo ba na kailangan nyo pa rin i-date yung mga asawa ninyo? Kailangan pa rin natin i-date yung mga asawa natin, right? Kailangan pa rin natin mag-spend ng time. And here's the thing, kung magkahiwalay kayo, ang question, paano nyo i-date yung isa't isa?
Kasi that's still part of your relationship. Ang relationship po ninyo, hindi po natapos nung kinasal kayo. You didn't stop, you should not stop working on your relationship when you got married. Kasi ito yung common sa Pilipinas di ba? Liligawan mo. Ihahatid sundo mo. Di ba? Kakain kayo sa restaurant habang boyfriend girlfriend pa kayo. Tapos, nung mag-asawa na kayo, wala na yun. Di mo na dinidate, di mo na sinusundo, di mo na hinahatid, right? Bakit? Kasi inisip mo, kasal na kayo Right? Hindi nyo naman pwedeng iwalayan kasi walang divorce sa Pilipinas. Right? Pero it doesn't mean na hindi mo na kailangan i-work out yung relationship ninyo ng asawa mo. Siyempre, asawa mo, especially yung asawa mo. Okay? Kasi ito, alam niyo kung bakit sinabi ng Bible na love your wives? Kasi ang tendency nating mga lalaki, ma-overwhelm tayo ng trabaho to the point na hindi natin kinakausap na yung mga asawa natin. Right? Kasi yun ang goal natin, ang focus natin, makapagtrabaho tayo, makapag-provide tayo sa pamilya natin. Not knowing na isa sa mga responsibility natin is mahalin natin yung asawa natin, mga lalaki. Okay? Tayo mga lalaki, dapat mahalin natin yung asawa natin, mga babae. Ibig sabihin, yung courtship, yung pagbe-build ng relationship niyo going into marriage, kailangan mag-continue po yun within the marriage. Hindi po dapat tumigil yun kasi ang sabi ng Bible na kung ang Diyos, kung ang Panginoong Hesukristo minahal niya ang church at binigay niya ang sarili niya sa church, ganun din dapat yung mentality nating mga lalaki. Na we are willing na dapat mahalin natin ang ating mga asawa to the point na kaya nating ibigay sa kanya pati yung buhay natin, right? Kung ang utos ng Bible dapat ibigay, right? Yung buhay. Kasi again, kaya I believe this is the reason why God is giving it an example is because of the fact na weakness natin itong mga lalaki, right? Na hindi natin usually kaya i-entertain yung asawa natin or i-build yung relationship natin sa kanya. And ang sinasabi ng Bible na kailangan mahalin niyo ang inyong mga asawa. And question again, if you're gonna be living away with each other, kung hindi kayo nakatira, magkasama kayo sa isang bahay or malayo kayo sa isa't isa or something like that. Question, paano ninyo ipapakita yung pagmamahal ninyo sa bawat isa? Right? Now, punta naman tayo sa mga wives. Kala nyo syempre, kung may husband, merong wives, right? Paano nyo i-fulfill ang potential ninyo bilang mga asawang babae? Punta kayo ng 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. First Peter chapter 3, tingnan niyo po yung verse 1. Sabi po doon, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. And sinasabi po, pinapatungkulan po dito ni Peter is yung mga asawa po na meron pong napangasawa na mga unbeliever. Okay? And ang sinasabi ni Apostle Peter na kailangan po kayo ng mga asawang babae is that you should supposedly be under the authority or under the subjection of your own husbands. Now, ibig sabihin, kapag kayo po nag-asawa, ladies, ang authority po ninyo, hindi na po sa nanay at sa tatay ninyo. Kasi kapag kayo, hindi pa kayo kasal, wala pa kayong asawa, the authority is vested in the parents. Okay? Remember, the Bible is teaching us that let every soul be subject unto the higher powers. Yun ang ibig sabihin, yun sinasabi ng Bible, na lahat tayo, dapat meron tayo sinusunod. Okay, kung ang pastor, dapat sinusunod niya yung Bible. Pero, yung pastor dapat sinusunod sa loob ng church. Right? Okay? Sa bahay, ang sinusunod po ay yung asawang lalaki. Okay? Again, hindi po ako naggawa ng rule na yun. Ang nagawa ng rule na yun is ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang sabi na dapat sumunod ang mga babae sa kanilang mga asawa. Okay? Hindi sa kanilang mga tatay. Okay? Hindi sa kanilang mga nanay. Okay? Hindi sa kanilang tito or tita ang sabi ng Bible sa kanilang mga asawa. Right? So, sinasabi ng Bible, and here's the thing, paano nyo mapupulfill yun kung again, nasa loob kayo ng ibang bahay? Kaya importante na meron kayong, na bumukod kayo or nakatira kayo sa isang bahay at kayo lang yun doon is because, again,
the fact that I wanna make is hindi nyo kayang i-subject yung sarili ninyo sa dalawang master. Di ba sabi ng Bible yun na you cannot serve two masters, right? Ang kailangan nyo i-serve as wives is ang kailangan nyo i-please is yung inyong mga sariling asawa. Sabi doon, verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be the outward adorning of plaiting of the hair and wearing of gold, but of putting on the apparel, and let it be that hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. At alam niyo ang tinuturo ng Bible na kapag kayo natuto mag-subject sa inyong mga asawang lalaki, ang ibinibigay sa inyo ang tinuturo sa inyo ng Bible ay maging meek, ay magkaroon ng meek and quiet spirit. Alam niyo ibig sabihin ng meek and quiet spirit? Alam niyo yung mainhin, right? Yun yung sinasabi po ng Bible na kayo ay matututo na maging mahinhin, okay, maging soft-spoken, magkaroon ng meek and quiet, mapagkumbaba at tahimik na spirit sa inyo. Right? Kasi alam niyo makakakita kayo ng, and here's the thing, alam niyo kung bakit alam ko or nakikita ko na malaking problema ito sa Pilipinas? Kasi marami tayong mga asawa, marami akong nakikita na mga babae, right, na mga loudmouth. Alam niyo yun? Yung sa Facebook, di ba? For example, sa Facebook na lang, ang daming mga babae na ang dami nilang reklamo sa buhay nila sa comments. Okay? I mean, wala ka bang asawa? Kasi kung may asawa ka, hindi mo gagawin yun eh. Right? Hindi mo gagawin yun na makipagtalo or magreklamo or something like that. Na para bang alam mo yung parang revolutionarya ka. Alam mo, here's the thing, okay? Gina-glorify natin sa Pilipinas yung mga Gabriela silang, right? Pero actually, hindi biblical yun eh. Okay? Sorry, pero kung naniniwala ka sa cause ng Gabriela, okay, mga feminist po yun eh. Hindi po tayo naniniwala doon. Okay? Kasi ang paniniwala po natin as Bible-believing Christians, ang tinuturo po ng Bible, isang babae, dapat po soft-spoken. Okay? He should, or she should have a meek and quiet spirit. Punta po yung 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5. Balik po kayo sa 1 Timothy chapter 5. Tingnan niyo po sa verse number 11. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. And with all, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. So, sinasabi po ni Paul is kapag meron pong mga bata-bata pa na mga widows, in a sense, na pwede pa sila mag-asawa, sabi ni Apostle Paul, kung isusupport sila ng church, bibigyan sila ng pera para mabuhay, dahil namatay na yung kanilang asawa, wala na magpo-provide sa kanila. Sabi ni Paul, magiging silang idol. Ibig sabihin, wala na silang gagawin. Magiging silang tamad. Okay? At ito pa, sabi ng Bible, sila ay magiging tattlers or magiging chismosa, which is nangyayari karamihan, right? Bakit may chismosa? Kasi merong asawa na walang ginagawa sa bahay. Right? Kasi kung ang asawa may ginagawa, and again, this is the reason why ang lalaki po ang nagpo-provide. Ang model ng Bible is the fact na ang lalaki lalabas, magtatrabaho siya, okay, and ang asawang babae ang may iwan at gagawa ng trabaho sa bahay. Hindi dahil ang trabaho sa bahay ay taga-hugas, taga-laba, taga-luto lang ng pagkain, okay? Although, syempre, part yun, right? But, hindi po yun yung pinaka-primary na gawain po dapat ng isang babae sa loob ng bahay. Kasi ang pinaka-primary na gawain ng babae sa bahay, ano ba yung house? Yung house po, hindi po yung building. Yung house is yung pamilya. And ang pamilya, kinokonsist po ng asawang lalaki, ng asawang babae, at ng mga bata. So, ang question, bakit may chismosa, Brother Chris? May chismosa kasi merong babae na konti lang yung anak, okay, at walang ginagawa sa bahay nila, kung hindi, pagkatapos yung magluto, pagkatapos yung maglaba, wala siya gagawin. Right? Tapos hindi pa nag-homeschool yung anak. Isa na nga lang, right? Again, I'm saying, right,
kukunti na nga lang yung gagawin nyo. Right? The reason why, bakit maraming ganun sa Pilipinas si chismosa, kasi maraming walang ginagawa eh. Eh kung may ginagawa ba naman yan? I mean, right, kung isa lang yung anak mo at konti, ang point ko, humanap ka ng gagawin mo sa loob ng bahay. Right? Kasi kung wala ka talagang gagawin, yun ang tendency ng isang tao, kahit lalaki, di ba? Kahit lalaki, sa trabaho, kapag tapos na ang trabaho, ano ginagawa ng lalaki? Busybody. Nakatingin lang sa computer, tapos kunyari, nagtatype, wala namang ginagawa. Right? Bakit? Kasi tapos na yung trabaho niya eh. Right? And again, I'm saying this is a natural human nature ng tao na kapag wala ka nang ginagawa, magiging ka lang chismosa, magiging ka lang, I mean, di ba sabi nila, yung empty mind is a devil's workshop. Okay, kasi wala ka namang ginagawa eh. Right? Verse 14, sabi po doon, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Kasi sabi ni Paul, ito yung kagustuhan ko para sa mga batang babae, na sila ay ikasal, sila ay magkaroon ng anak, at sila ay gumabay sa kanilang mga tahanan. Bakit? Kasi kapag hindi nila ginawa yun, sabi ng Bible, pansinin yung bandang dulo, magkakaroon ng occasion yung kaaway na sila ay pagsalitaan ng masama. So, ano ang purpose? Ang purpose ng lalaki is to provide, to lead his house, and ang potential ng babae is to be a housekeeper, a homekeeper. Na siya po ay maalagaan niya yung kanyang mga anak, na sila po ay na sila po ay lumaki sa nurture and admonition ng Panginoon. And alam mo sabi punta po kayo ng Malakay chapter 2. Malakay chapter 2. Malakay chapter 2. So, unang punto ko, bakit kailangan why do you have to live and cleave to your spouse is that number one, yung potential ninyo as persons, as people, hindi nyo mafulfill if you are not going to leave your mother and father and cleave to your wife. Kasi kailangan nyo, yung purpose nga kaya kayo nag-asawa eh, to make yourselves better para ang lalaki ma-challenge siya na mag-provide sa kanyang para sa kanyang pamilya, and ang asawa ma-challenge na magkaroon ng meek and quiet spirit, matutunan niyang alagaan at mahalin yung kanyang mga anak and things like that. But number 2, okay, isa sa mga purposes ko bakit kailangan yung mag-live and cleave is kasi ang requirement po sa atin ng Diyos bilang mga mag-aasawa, bilang pamilya, is magkaroon po tayo ng godly seed. Okay, ng maka-Diyos ng mga anak. Kasi yung sabi sa Malakay chapter 2 verse 13, sabi po doon, and this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears and weeping and with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore, or received it with good will at your hand. Yet ye say, wherefore? Because the Lord had been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion, and the wife of thy covenant. Did not he make one? Yet had the residue of the Spirit, and wherefore one? That he might, notice this, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of the youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit, and that ye deal not treacherously sa asawa ninyo. Ang sinasabi sa Malakay is bakit ninyo inaaway yung asawa ninyong babae? Sabi niya, bakit tingin ninyo na masama yung asawa ninyong babae? Why do you deal treacherously to the wife of the youth? Okay? Tapos gusto mo pa siyang hiwalayan. Alam niyo ba kung bakit kayo kinasal? Ang sabi ni Malakay sa verse 15, ang gusto ng Diyos, He might seek a godly seed. Right? Ang gusto ng Panginoon sa mga mag-asawa ay magkaroon tayo ng mga anak na godly. Po tayo ng Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Basahin ko po ito sa inyong article na to na nakita ko. Again, hinanap ko po ito sa online kasi hindi ko po siya makita. Pero alam niyo ba, sabi dito sa article na to, children who routinely eat their meals together
with their family are more likely to experience long-term physical and mental health benefits. A new Canadian study shows. There is a handful of research suggesting positive links between eating family meals together frequently and child and adolescent health. In the past, researchers were unclear on whether families that ate together were simply healthier to begin with, and measuring how often families eat together and how children are doing at the very moment may not capture the complexity of the environmental experience. So, ang ginawa nila doon sa research na to, na binabasa ko, is the fact na nag-survey sila ng family ages, actually, pumili sila ng mga bagong panganak, inobserve nila, and they concluded, nasabi nila na mas healthy physically and in terms of mental health, mas healthy yung mga bata coming out from families that eat together, okay, eat together with their parents during the day. Okay, and again, ito ay patungkol sa pagkain. But what I'm saying is, okay, that yung presence ninyong mag-asawa is importante para sa pagpapalaki ng mga anak ninyo. Okay, so kung hindi kayo magkasama sa loob ng iisang bahay, kung hindi nyo and here's the thing, the influence will para masabi ninyong talagang kayo yung nagpalaki ng anak ninyo, the influence should only be coming from you. Okay? Kasi minsan, isipin nyo, kapag kayo nakatira sa isang bahay na may kasama kayong mga ibang tao, hindi niyo kayang gawin, hindi niyo magagawa, magagawa niyo naman siguro, pero again, it would be very hard, na i-instill sa anak ninyo yung values na gusto niyo i-instill sa akin. Kasi ang unang tanong ng mga bata is, bakit kami ganito? Bakit sila pwede? Right? Paano pag pinagbawalan nyo silang panoorin ng mga palabas na yung ibang parents po pwedeng, na pinapayagan nilang panoorin yung mga anak nila, ano sasabihin ng mga anak nyo? Kasi bakit sila pwede? Bakit kami hindi? Right? Bakit? Kasi merong leverage sila. Pero kung kayo lang, pwede ninyong i-instill sa bata kung ano yung mga gusto nyo. That's the reason why even yung family po namin, and here's the thing, okay, mahal ko po yung mga magulang ko, but unfortunately, my family, my mother, my father, my mother is, I believe, saved kasi na-share na po siya ng gospel. But my father, hindi po siya saved actually. Kaya bihira din kami pumunta sa tatay ko. Okay? Bakit? Kasi pag pumunta kami sa tatay namin, or sa tatay ko, okay, ang tanong nila, bakit mo pinapalo yung anak? Right? Ang question, kailangan ko bang paluin yung anak ko or hindi? Sabi ng Bible, thou shalt beat it with a rod. Right? Ang problema, so pag pinalo ko sila, ang sasabihin sa akin ng tatay ko, ikaw nga, bata ka, hindi ka ito pinapalo eh. Which is to. Okay, hindi ako pinalo ng tatay at nanay. Kasi yung tatay ko nasa abroad. Okay? Abroad yung tatay ko. So hindi ako pinapalo talaga ng tatay ko. Okay? Now, kung paano ko lumaki na ganito, by God's grace, I believe. Pero, and here's the thing, okay, even though pinapalo ako ng tatay ko, I still believe in spanking. Okay, pinapalo ko pa rin po yung mga anak ko. Yun nga lang, syempre, ang cliche doon is, pag pinapalo ko yung mga anak ko, sasabihin ng mga lolo-lola nila, bakit ikaw, di ko nga pinalo nung diba? So, parang weird. But anyways, we still believe in spanking. And again, kung kami nakatira sa nanay at tatay ko, syempre, hindi namin magagawa yun. Right? Hindi namin, and here's the thing, okay, ang palo po kasi, pwede mo sabihin, pinapalo mo yung anak mo, ginaganon mo lang, okay? Ang palo po, you should instill fear sa anak po ninyo. Now, madaling paluin ang bata kapag 1 year old, or pag 6 months, right? Pag sinabi mong no, tapos nag-disobey siya, tapos pinalo mo siya, madali yun matututo siya agad doon. Pero kapag yan 1 year old, 2 year old, 3 year old na, minsan hindi po nadadala yan sa isang palo lang. Okay, minsan hindi rin niya nadadala sa isang malakas na palo lang. Kailangan i-instill niyo sa kanila yung takot na dahil hindi sila sumunod kaya sila napalo. And minsan it would take, yung intense emotion na meron ka, and minsan iisipin nila child abuse yun. Right?
Okay, and I'm not saying na walang limit dapat yung pagpapalo sa bata. But what I'm saying is that it should have a balance to instill fear sa mga bata. At the same time, hindi sila ina-abuse. In a sense, dahil, syempre, tinuturuan mo yung bata eh. Kailangan matuto sila na matakot sa'yo. Kasi kung hindi sila matatakot sa'yo, well, number one, hindi sila susunod, right? Ephesians chapter 6, sabi ng Bible, children, obey, verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ang sabi ng Bible, na sa ating mga ama, right? Bakit sa ating mga ama? Unfair naman ang Bible, bakit walang mother, right? Kasi ang mother, natural na po sa kanila to bring their kids to the nurture and admonition of the Lord. Pero ang mga tatay, right? Again, and I'm not saying na dahil ang point ko is it's natural with us na maging busy tayo sa trabaho natin to forget na hindi lang po kasi financial ang provision na dapat natin pinoprovide sa mga anak natin. Na ang sinasabi ng Bible, you provide nurture and admonition, hindi lang po financially, hindi lang physically, but also spiritually. I mean, ang mga tatay, kino-consider nyo ba na ang pinupuntahan ninyong simbahan nagtuturo ng tamang doktrina? Right? Or, i-encourage nyo ba yung mga anak ninyo na magbasa ng Bible? Right? Or sinasamahan nyo ba sila magbasa ng Bible? Right? Kasi pwede mo sabihin na, anak, magbasa ka ng Bible, pero kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible, di wala rin mangyayari dun. Right? Bakit? Kasi kailangan nila makita sa inyo yon. Right? And sinasabi ng Bible na kailangan mo, na wag mong ipoprovoke ang mga anak mo na sila ay magalit sa'yo. Wait lang, nawala na yung notes ko. But anyways, go if you would to 2 Corinthians chapter number 6. 2 Corinthians chapter number 6. Okay. So, kailangan po natin na tayo, ikakat ko na lang po ng konti yung mga notes ko kasi medyo madami po to. Pero again, kailangan po natin na tayo po, bilang pamilya, ay mag-raise ng godly seed. So, sa kasal, pag kayo po nagpakasal, ang tinuturo po ng Bible is that you have to leave and you have to cleave. Leave father and mother and cleave to your wife. Cleave to your spouse. Dapat magkasama kayo ng inyong pamilya. Now, pero Brother Chris, paano yun kapag hindi ako mag-asawa? Pag wala akong asawa, ano gagawin ko doon sa sermon mo, right? Pero alam nyo ba, ngayong pag-aasawa, picture po yun ng Christian life natin. Okay? Kasi yes, tinuturo sa atin ng Bible na tayo po ay mag-live and cleave pag tayo mag-asawa. But in a general sense, yun naman po talaga kasi lagi ang tinuturo po sa atin ng Bible that sometimes there are places that we have to separate. Pansinin niyo yung sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi po doon, be ye not unequally yoked together with unbelievers. So, pag sinabing be ye not unequally yoked together with unbelievers, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, kailangan nyo humiwalay. Right? You have to separate. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, or in what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. And as God had said, I will dwell in them and walk with them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, pansinin niyo po, verse 17, wherefore come out from among you, ano ba yun? Leave father and mother, right? Wherefore come out from among you, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord God, the Lord Almighty. And sinasabi ni Apostle Paul, na tayo bilang mga Kristiyan, we have to come out among them, we have to leave them, and be ye separate. So sinasabi ni Apostle, and here's the thing, that's the only way na makakapag-stand po tayo sa pananampalataya is if we leave the world and we cleave to Christ. Right? We leave sa pag-asawa, we leave father and mother, we leave to our spouse. Pero sa buhay pananampalataya po natin, again, ang gusto ko po makita po ninyo is that the fact na tinuturo din po ng Bible, actually, kailangan natin humiwalay. Hindi lang sapat na yung belief system natin, tama tayo sa salvation, tama tayo sa rapture, tama tayo sa kung ano-ano mga doktrina na meron tayo. But what I'm saying is that we as Christians should also be separated.
We should live among us. We should leave father and mother. We should leave the world and live to our own, to our God, right? Last place po, punta kayo ng James chapter 4. James chapter 4. While you're turning there, sa 2 Corinthians 11, sabi po doon sa verse 1, would to God, ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sinasabi ni Apostle Paul na pinapresent niya ang church, ang mga Kristiyano sa Corinthians, sa Corinth, as of chaste virgin to Christ. Ang goal ni Apostle Paul is to present the church of the Corinthians as a chaste virgin of Christ. Bakit? Kasi God is treating the church as a bride. Kaya nga mapapansin niyo, di ba? Kumbaga asawa eh. So kapag asawa ka na ng Diyos, at sinasabi ng Bible, bilang church, kailangan maging separate po tayo sa ating mga ginagawa. We should be separate. Kaya hinihiwalay din po tayo ng Diyos. So makikita ninyo yung connection ng buhay pananampalataya natin sa asawa, sa pag-aasawa. Na ang utos sa pag-aasawa, number 1 is kailangan mong iwan ang iyong nanay at tatay at sumama ka sa iyong asawa. Pero the same thing, nung tayo ay kinasal sa Panginoon, so to speak. Paano ka kinasal sa Panginoon? Well, pinasal ka nung ikaw ay naging bahagi ng local church, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, so to speak, na save ka, nung kinasal ka sa Panginoon, and ikaw supposed to be, should be separated also with the world. It makes sense na ang buhay mo bilang tao, kailangan naka-separate. Just like your marriage life. Kaya nga papansinin nyo kung ikaw, hindi ka hiwalay, pansinin nyo yung James 4:4. Sabi po doon, James chapter 4, verse 4, ye adulterers and adulteresses. Pansinin nyo, nung una ko nabasa itong verse na to, bakit niya sinabi na adulterer and adulteresses? Bakit? Kasi we are married with Christ. At kung hindi tayo iiwas, o hindi tayo aalis sa mundo, sabi ng Bible, tayo ay adulterers. Bakit? Kasi kinakasama pa rin natin yung hindi natin asawa. Right? Kasi yun yung point eh. Ang point kapag nag-asawa ka, right? Kapag na-save ka, pag nag-decide ka mag-save, pag nag-decide ka naman napalataya kay Jesus Christ, ang expectation sa'yo is dapat mag-separate ka. Right? Para pag nag-asawa ka, ang expectation sa'yo, mag-separate ka. Right? Kasi kaya ka nga nag-asawa eh. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So sinasabi ng Bible na kayo daw ay kung kaibigan kayo ng mundo, kaaway kayo ng Diyos. Verse 5, do you think that the scripture in vain? The spirit that dwelleth in us lusted to envy, but he gave it more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, but giveth praise unto the humble. Anong gagawin natin? Pansin nyo, sabi ng Bible, verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Or ni Apostle James? Sinasabi ni James, na kung kayo daw, okay, gusto ninyong wag maging friend of the world, kung gusto ninyong wag tawaging adulterers, ang sabi ni James is the fact na kailangan ninyong lumapit lalo sa Diyos. And alam niyo sinasabi ang gusto ko pakita sa inyo is that there is a correlation with our Christian life at sa mga buhay natin bilang mag-sap. And again, sinasabi ko po ito because of the fact na gusto ko po maging separated yung mga pamilya po natin dito sa Verity Baptist dito sa Cavite, na ang buhay po natin, hindi po tayo, dapat tinitingnan po natin yung pamilya natin as part ng buhay pananampalataya natin. Here's the thing, hindi ka magiging mabuting Kristiyano kung hindi ka mabuting asawa sa asawa mong babae. Same way, if you're lady, if you're wife, hindi ka magiging mabuting Kristiyano kung hindi ka magiging mabuting asawa sa asawa mong lalaki.
So you have to live and you have to cleave. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po ito na binigay niyo po sa amin. We pray, Lord God, na maging edification po ito sa bawat isa, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay matutunan po. Lord, kung kami po, Panginoon, ay mga bagay na sa tingin po ninyo ay mali sa inyo pong harapan. Help us, Lord, na may tama po namin ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, magamit niyo po kami, Panginoon, ng lubusan dito po sa Cavite, Panginoon. We pray na kayo nga, Panginoon, ang magluwalhati sa bawat isa, Panginoon. We pray that you would help us, Lord, to walk with you, Panginoon, sa araw-araw po namin ng mga buhay. Bless niyo po, Panginoon, bawat pamilya na meron po kami dito sa Verity Baptist Church Cavite. Sila, Panginoon, ay magkaroon, Lord God, ng malalim na relasyon po sa inyo. We pray, Lord God, for the kids, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay lumaki with the nurture and admonition sa inyo, Panginoon. We pray also for our husbands na provide po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-provide para po sa amin po mga pamilya, Panginoon. Help us, Lord, to have jobs na hindi po kami kailangang umabsent sa amin po mga services, Panginoon, or makatulong pa rin po kami at makapaglingkod, Panginoon, sa inyo. Hindi po siya mag-isagabal sa amin, Panginoon, sa paglingkod namin sa inyo. And also, we pray, Lord God, for our wives, Panginoon. Nabigyan niyo po sila ng patience sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang mag-bless po sa kanila ng wisdom, Panginoon, and patience, Panginoon. We also pray for our single guys and our single ladies, Panginoon, na mahanap po nila, if it's your will, na makapag-asawa po sila, mahanap po nila yung perfect mate po para sa kanila na makakatulong po mag-fulfill ng kanilang potential, Panginoon. We pray that you will continue to bless Verity Baptist Church here in Cavite, Panginoon. Help us, Lord, and give us more laborers for your field. Patawarin niyo po kayo para sa bumakasal. In Christ's name I pray. Amen.